Masayang araw mga ka-PL! Ito ang isa sa pinakamagandang ipapanukala pa lang ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Siguradong maraming matutuwa nito na mga taga Mindanao. Kaso malulungkot po yung ating mga kababayang taga Visayas, mga kababayan. No, kasi gusto rin po nilang mangyari sa kanila o di kaya sumama sila dito sa ipapanukala ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Walang iba kundi itong Mindanao Secession, mga kababayan. Sana mangyari, sana magkatotoo at higit sa lahat, sana magtagumpay si Kiko Barsaga, mga kababayan. O eto po, panoorin po natin etong viral video niya sa social media, mga kababayan. Dasal-dasal, mga taga Mindanao. No, sana maraming pumirma at sana mahikayat ni Congressman Kiko Barsaga ang mga alkalde, ang mga congressman, ang mga gobernur sa Kamindanawan na sumang-ayon dito sa ipapanukala niya nga na Mindanao Secession, mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon na napakalala na po ng korupsyon at lantaran na po, mga kababayan. Pinangalanan na ang mga sangkot sa napakalalang korupsyon, pero ano nangyari? Aba, kasamaang palad, naging star witness pa. State witness pala. Ayan. Sana mangyari ito, ano? Bago po natin simulan ang video, mga kababayan, magtatanong po ako, kung sakasakali na mangyari ito, magtagumpay si Congressman Kiko Barsaga, sasama ho ba kayo? Aba, mapupuno ang Mindanao, mga kababayan. Sa bagay, malaki-laki pa naman ang kalupaan sa Mindanao na hindi pa naaakupa ng mga ibig sabihin, mga subdivision, mga building na mga condo unit. Wala pa naman ganun masyado sa Mindanao, lalo-lalo na sa mga probinsya. Baka mapuno ito, mga kababayan, dahil ang pati mga taga Visayas, sabi nila, baka pwedeng isama na rin kami. Sabi gano'n, mga kababayan. Ito na po yung video, panoorin na po natin. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR, who look down upon them as lesser beings, is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Bilang isang simpleng mamamayan, mga kababayan, lalong-lalo na isang dugong Mindanawan, ayan si KPL, gustong-gusto ko ito, mga kababayan. Bagamat napakarami na pong nagtulak nito noon, maaari masabi ho natin hindi sila nagtagumpay. Malay ho natin, mga kababayan, sa pagkakataong ito, dahil nga sa lantaran ang korupsyon.
sa ating bansa, no? Maaaring pumanig po ang mga alkalde, ang mga congressman, ang mga gobernador na taga Mindanao dito sa magiging ipapanukala pa lang ni Congressman Kiko Barsaga. Baka lang naman mga kababayan. Kasi nga naman masyado na pong toxic mga kababayan no? Masyado na toxic. Sigaw natin, itigil ang korupsyon pero parang nagpapaikot-ikot na lamang po sa mga investigasyon. Wala na pong nakikitang pag-asa ang taong bayan na masugpo itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. Ngayon, ang nakikita nitong bagitong kongresista para nga naman maiwas sa sumpa na kasi itong korupsyon na ito mga kababayan Hanggat hindi nawawala itong mga magnanakaw na mga politiko, hindi po tayo matapos-tapos dyan. Kaya nga maituturing na sumpa na ito mga kababayan. Yan na lamang siguro ang pinakamagandang solusyon. Humiwalay na lamang ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kaso po mga kababayan, kahit ngayon, panoorin nyo po itong video ni Kiko Barsaga sa kanyang social media account. Mababasa ho ninyo sa comment section mga kababayan. Sana daw po, Congressman Kiko, isama nyo naman po kami mga taga-Visayas. So, ang mangyayari ho nito, kung magkagayon, halimbawa lang, pumayag ang lahat ng mga elected official ng Mindanao, magmula sa congressman ng mga taga-Mindanao, gobernador na taga-Mindanao, hanggang sa mga alkalde. Halimbawa, pumayag yan. So, naroon na tayo. Although mahaba-habang proseso pa yan, mga kababayan. Alam natin yan, matagal trabahuin yan. Hindi ho magpapahuli ang mga taga-Visayas. So, mangyayari, magkakaisa itong Visayas at saka Mindanao. No? Ang ihiwala yung Luzon. Sige, bahala kayo dyan, magdakawan kayo. Mga kababayan, sigurado, kahit Mindanao pa lang, hindi sa pagmamayabang, kami mga taga Mindanao o ang aming lupang sinilangan, ang Mindanao, mga kababayan, punong-puno ho ng mineral, ginto, pilak, kung ano-ano mga mineral, mga kababayan, meron po sa Mindanao. Prutas, meron din. Mga lupain na mga, tawag dito, na mga agricultural land na napakadaling pagtamnan na kung ano-ano mga nais itanim ng ating mga kababayan, nabubuhay po. Maganda ang tubo, maganda ang ani, at hindi po ito lingid sa ating kaalaman na Mindanao talaga ay maituturing po mga kababayan na food basket ng Pilipinas. Kaya nga takot na takot yung ibang mga ibang mga politiko na mawalay ang Mindanao, mga kababayan, kasi isa po ang Mindanao sa nagbibigay ng napakalaking ambag sa ating bansa. Ayon na rin yan sa sinabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malay natin, mga kababayan, kung talagang pagkakaisahan ito, ng mga elected official mula Mindanao, malay natin, baka mangyari mga kababayan. Bakit hindi? Nangyari na po yan sa ibang bansa. Nangyari na ho yan. Posibleng mangyari din po ito, mga kababayan, sa ating bansa, sa Pilipinas, na mahihiwalay ang Mindanao. Yun nga, nakakalungkot. Yung mga taga-Visayas po gusto rin po nila So, inisyatiba na ho ninyo yan. Kung gusto nyong sumama o humiwalay din, sumama sa Mindanao at humiwalay sa Luzon, inisyatiba na ho ninyo yan. Kayo na po nakakaalam kung paano nyo po gagawin yan. O dumulog po kayo sa inyong mga elected official. Bagamat itong lahat ng ito, mga kababayan, na sinabi ni Congressman Kiko Barsaga, napakahirap pa po nito itulak. Kumbaga,
maituturing ko itong suntok sa buwan, mga kababayan, bilang isang simpleng mamamayan na naguguluhan na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa korupsyon at tila malabo pong masungkit nating mga mahihirap ang hinahanap nating hustisya. Kung sino ang mastermind at kung sino ang makukulong dito sa napakalalang korupsyon. So ang huling baraha o susi na lamang natin ngayon, itong sinabi po ni Congressman Kiko Barsaga na Mindanao Secession. Okay, mga kababayan, magkantabay ho tayo. Kung ano pa ang magagawa nitong si Congressman Kiko Barsaga patungkol dito sa kanyang kalalabas lamang po na hindi may ito announcement, kumbaga video clips niya lang, mga kababayan, na naglabas lang siya ng kanyang hinanaing o kagustuhan na gawin na lamang itong Mindanao Secession. Ayos! Sana magkatotoo. Pagdasal natin, mga kababayan, ito pa, mga kababayan, itong tungkol naman po sa tila kayabangan nitong si Auntie Claire. Ayan na naman tayo kay Auntie Claire. Auntie Claire, umiral na naman yung kayabangan mo. Sino tinakot mo? Si BP Inday Sara? Ito sabi niya, wala umanong dapat na ipag-alala si Vice President Sara Duterte dahil hindi nag-apply para maging Department of Justice o DOJ Secretary si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ayan, si Claire Castro, kalma si BP Sara sa pagiging DOJ chief. Anong kinakatakutan mo? Yan ang sabi ni Claire Castro. Tinanong niya si BP Inday Sara. Kung hindi niya ako kilala, dapat hindi siya nagsasalita against me. Saka worried ba siya na kung ako man ang magiging SOJ? Ano ba ang kinatatakot niya? Bakit ganon ang paninira niya sa akin? Sandali, Auntie Claire, hindi po kayo sinisiraan ng pangalawang Pangulo. Kayo nga itong napakadalas manira sa mga Duterte. Pag-upo mo pa lang bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office, inatake mo kaagad ang mga Duterte. Ikaw sinisiraan ni BP Inday Sara? Paninira ba yung sabihin ni BP Inday Sara, bobo ka? Totoo naman Maraming beses namin narinig kay BP Inday Sara sinabing bobo ka, pero palagi namin totoo Hindi paninira yon. At higit sa lahat, Auntie Claire, walang kinakatakutan si BP Inday Sara. At hindi niya kinakailangan matakot sa iyo. Bakit? Hindi naman siya guilty. Wala naman siyang ginawang kasalanan. Tama ka. Walang dapat katakutan si Inday Sara. Kasi nga, wala siyang ginawang paglabag sa batas. Tanong mo, yung amo mo at yung mga tropa ng amo mo. Maliwanag na, pinangalanan na. Pero, ano nangyari? State witness patuloy. Di ba? Auntie Claire, wag ka masyadong buhat bangko na parang napaka-makapangyarihan mo sa bansang ito. Ano mang oras, pwede kang mawala dyan sa pagiging undersecretary mo. Lalo na kapag ka natapos na ang termino ng amo mo. Saan ka pupulutin? Wala ka ng kredibilidad sa ngayon. Imposibleng meron pang dumudulog sa'yo bilang kliyente at ikaw ay bilang abogada. Palagay ko wala na. Dahil ang kredibilidad mo sirang-sira na. Napakarami mo ng kasinungalingang binitawan laban sa mga Duterte. May tuturing ba yan?
na isang matino, malinis at magaling na isang abogado? Kung ang paninira mo sa mga Duterte hindi naman totoo, di ba kasinungalingan yan? Tama ba? Na parang baluktutin ng isang kagaya mong abogado ang batas. Nasaan ngayon ang kredibilidad mo? Unti-unti nang nalulusaw, Ante Claire. Masyado kang buhat bangko na takot sa si Inday Sara. Aba, utak sa utak lang, ang layo mo na kay Inday Sara. Masyado ka na assuming matalino ka. Di ba, mga kababayan? Itong babae na to, makabanat lang eh. Hindi iniisip yung kahihiyan niya. Bagay, bangag ang puno, bangag din ang bunga. Ito pa, isa dagdag mga kababayan. Meron ng 5 oras na nakakalipas. Ito na nga. Basahin ko na diretso. Tinanggap ni DPWH Secretary Vince Dizon ang irrevocable resignation ni DPWH Undersecretary Are Perez matapos pangalanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Liveste si Perez bilang isa sa mga opisyal ng ahensya na umano'y nauugnay sa mga kontratista. Ayan na mga kababayan. Pag sinabing nag-resign mga kababayan, magugulat ka na lang, biglang mawawala na po yan sa mapa. Mawawala na po yan sa bansang Pilipinas. Malay natin, baka tumakbo. Ganyan naman kadalasan na nangyayari. Una, resign. O di kaya, leave of absence. Tapos kalaunan, ano mangyayari? Ayun, nasa ibang bansa na, mga kababayan. Gayong pinangalanan na nga, nasangkot sa mga anomalya. Pero, sa ngayon pa lang, wala po silang inilalabas na hold departure order. Maliwanag na patatakasin lamang ito pagkatapos mag-resign. So, tuluyan na nga na wala na namang masasakuting mga kawatan, mga kababayan. Mga nagsamantala sa kabanang bayan, wala na naman. Kaya, sangayon ako doon sa ipapanukala ni Congressman Kiko Barsaga na Mindanao Secession. Kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, lalahatin ko. Tatanungin ko po kayo. Magbabasa po ako ng comment section ninyo. Sasama ba kayo sa Mindanao? Paki-comment. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.